Hello, good morning to all my dear, what you call my best friend, my subscriber, my followers. Thank you sa inyong everyone. Of course, siyempre, ang ating talakan regarding po to sa what you call paglustay ng BP Sara siyang confidential fund sa confidential fund na what they call malaki to, 125 million, nilustay ito ng what they call siyempre 11 days po. So malaking pira to, usapan na to. Diba? So kailangan tong malaman ng tambayan. So simple, gusto nating malaman ang what they call confidential ng former President Rodrigo Duterte. Kay former President Rodrigo Duterte is 2.3 billion a year po. Ganyan po ang istorya. Paglingkod ng Junior Marcos ng Pilipinas in 2022, biglang lumabo. Naging 4.50 billion po. Ganon po ang pira ng what we call budget ng intelligence funds. Napakalaki po, lumabo. So, in the following year, 2023, naging 4.56. Yan po. Hanggang dumating po ang year na 2026 po. Na-maintain po ang more than 4 billion a year po. So ngayon, sa present year, ang budget po ay 4.56 po billion a year. So ganyan po ang pira ng Pilipinas, napakalaki. So, dito tayo makinig sa balitang dokumentary regarding po sa impeachment ni Sara regarding nga sa paglustay ng confidential fund. Okay? So, makinig tayo. Siyempre, magandang chismis to. Ito na po. Matapos lumabas sa impeachment trial ang testimonya na bahagi umano ng confidential funds ng Office of the Vice President OVP ay ginamit para sa medical assistance at food aid. Kaya naman, retired General De Leon at dating COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon nagbigay ng komento at reaksyon patungkol dito. Gaano kaya ito katotoo, mga kapani? Ating alamin. Pero bago natin simulan ng balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga, mga kapani, ginamit sa gamot at pagkain. Retired General De Leon nagtanong kung sino ang naglabas ng impormasyon. Nagbigay ng reaksyon sa retired Brigadier General Orlando De Leon matapos lumabas sa impeachment trial ang testimonya na bahagi umano ng confidential funds ng Office of the Vice President OVP ay ginamit para sa medical assistance at food aid. Sa isang social media post, kwestiyon ni De Leon kung sino ang naglantad na naturang impormasyon at iginiit na kakasama di umano ito sa administrasyon. Sino ba yung nagbulgar na namimigay ng gamot at pagkain? Si BP nakakasira sa administrasyon yan. Sa hiwalay na post, sinabi niya, and I quote, "Biruin mo, ginamit yung pera ng bayan para sa gamot at pagkain ng mahihirap. Napakawalang puso talaga. Habang yung isa dyan, doon sa Bicol namin, 500 million pesos para sa maintenance ng Coliseum na nakapangalan sa sarili. Anong nangyari na nga pala sa perang yun?" End quote. Ang pahayag na ito ni De Leon ay ginawa kasunod ng testimonya ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Guamez sa Senate impeachment trial, kung saan sinabi nitong may confidential funds na naitala para sa medical at food aid. Mga gastusing anya hindi pinahihintulutan sa ilalim ng umiiral na mga patakaran para sa confidential funds. Kaya naman, di rin mapigilan ni dating COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon bigay ng reaksyon patungkol dito. Ayon pa sa kanya, and I quote, "Yung confidential funds ni BBM, saan ginastos? Nagagalit kayo sa bumili ng gamot. Pero sa gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ay okay lang." End quote. Naglabas ng sunod-sunod na social media post si dating COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos ang testimonya ng dating COA ICFAO State Auditor na si Roderick
trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang post, tinukoy ni Guanzon ang umano'y paggamit ng bahagi ng confidential funds ng Office of the Vice President Medical at Food Aid na ayon sa testimonya ni Wamil ay hindi kabilang sa mga pinahihintulutang paggamit ng naturang pondo. Ginastos na ng OBP sa gamot ang pagkain ng confidential funds. Ano bang gusto niya gamitin sa pagbatak ng cocaine? Nagtanong din si Guanzon tungkol sa confidential funds ng Pangulo. Yung confidential funds ni Bongbong Marcos, saan ginastos? Ang mga pahayag ni Guanzon ay reaksyon ng pagpapatuloy na impeachment proceeding. Naluwas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento. Nasa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang totoong may malasakit sa taong bayan dahil walang makain na ang mga taong nasa probinsya at may malasakit si BP Sara sa mga mahihirap. Binigyan pa ng mga gamot dahil may sakit. Habang sinisiraan nila si BP, lalo namang lumalabas ang totoo na si BP ay may malasakit talaga sa bayan. Di ba si BP Sara lang ang tunay na nagbibigay ng serbisyo sa mahihirap na hindi pinapangalandakan samantala ang mga magnanakaw, nagkukunwaring tumutulong kasabay ng mga bandelyo at video recording. Tapos ang i-impeach yung gumagawa ng matino, maayos at makatao. Tinulong pala sa mga tao na humihingi ng gamot at pagkain. Anong masama doon? Diyan mo talaga makikita ang kabutihang loob ni Inday Sara. Ang daming natulungan ni BP Sara sa mga pasyente sa ospital. Binibigyan niya ng mga pambayad sa mga gamot. Allah yubarik fitke, Inday Sara. 마지막 기회 단돈 20달러의 AI 자격증을 받으세요. AI 자격증 프로그램은 특히 40대 이상이라면 더욱 28일 하루 15분 na itong si Tito Soto, talagang lantad na po yung gaano po yung kakayahan ng utak ni Tito Soto. Alam mo, Tito Soto, naging Senate President ka pa, di ba? Sayang naman, biruin mo, pinopose niya na palitan daw yung pangalan ng confidential fund. Out of the blue. Hindi ko maintindihan kung bakit wala pong pumatol kahit isa sa palitan ng confidential fund. Hindi ko po alam kung ano po yung ibig sabihin ni Tito Soto. Hindi niya naman kayang ipaliwanag bakit restricted fund o non-public funds. Hindi ko po alam kung nagpapatawa si Tito Soto o seryoso siya. Kasi wala na po nakakaunawa kung nagpapatawa pa siya o hindi. Okay. Ayan po. Yan po ang balita regarding po sa paglilitis ng kaso ni BP Sara, ating BP Sara Philippines Vice President na yung sabi ng Quadcom Company ay si BP Sara naglustay ng 125 million and 11 days. Napakalaki. What about naman ang ating Bongbong Marcos Jr.? Paano nagasto ay ang 4.50 billion in 2022 and sa 2026 ay 4.56 po. So na-maintain yung 4.5 billion po in every year. Ganyan po. Thank you everyone. Mag-ingat, God bless po. Don't forget to like, to share, para at least yung hindi nakapanood sa video na to, alam din nila at malaman. At siyempre, pag mayroon akong bago ng YouTube na gawa ay bigyan po kayo YouTube na notice po. So, again, thank you everyone. Bye-bye. And don't forget to like, to share, and subscribe po. Thank you. Mag-ingat po.